Likas sa mga Pilipino ang pagiging malikhain, hindi lamang sa larangan ng sining, kundi maging sa larangan ng siyensya. Punsod ng pangangailangan, may mga bagong disenyo kundi man modified version ng mga dating nang nagawang mga kagamitan. Di tulad sa ibang bansa na mataas ang encouragement ng pamahalaan sa mga inventors. Dito sa Pilipinas ay nagkaroon ng pangangailangan na magtayo ng grupo ang mga inventors upang magsilbing suporta sa isa't isa. Sa ngayon ay kasama sa nililingap nila ay ang mga kabataang estudyante na may talento sa engineering at science and technology in general. Kamakailan ay nakibahagi ang grupong ito sa trade fair sa Quezon City kung saan sila ay tinawag na technopreneurs. Dito ay naibida ang mga bagong produkto na available na sa publiko. Makiusisa sa ilang mga produkto at mga inventors nito sa kwentuhan kasama si Ms. Elaine Fuentes. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang grupong ito. Okay, we are back. Thank you very much, Jinky. Mga kaibigan, ang ating pong bisita ngayon sa ating munting tahanan, si Mr. Dennis C. Alvarez. Siya po ay isang CPA at meron din siyang hawak-hawak na MBA. Mamaya alamin natin kung ano yung MBA na yon. At siya rin ang Chairman and President ng Green Global Technology. At the same time, ang Vice Chairman ng Filipino Inventors Society. Okay, sir, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, Ma'am Elaine. Kamusta po? Mabuti po. Kamustahin ko muna yung inyong pagsali dito sa trade fair ng Sikap Buhay sa Quezon City. That's right po. Ito po ay pangatlong taon na namin na sinasalihan. Noong 2011 po, ako po yung nanalo po among all other inventors doon sa Inventors Exposition. The following year, ako na naman po ang nanalo po doon. Wow, So this is my third year. congratulations naman sa Salamat inyo, naman sir. po. Okay, matanong ko lang, yung mamayang i-discuss natin na produkto, is it the one that won? Yes po. O sige, mamaya pag-usapan natin ng konti yan. Dumako muna tayo dito sa Filipino Inventor Society. Doon sa ating video package at doon sa populasyon ng ating mga inventors. Opo. Totoo yun eh. Kulang pa sa support ang ipinagkakaloob ang pamahalaan Tama po. para doon sa mga inventors natin. Tama po. Now, you established this group, this organization, this society. Ano-ano po yung mga naitutulong ninyo sa inyong mga miyembro para din maisulong yung ating ingenuity at saka quest for something new? Opo. Unang-una sa lahat, ang Filipino Inventor Society ay kinabibilangan ng lahat ng mga inventors, na kasapi dito ay sinusulong natin upang i-market po ng ating mga inventors yung mga produkto po nila. Right? Okay. Ako po ngayon ang nagsisilbing Vice Chairman po ng Filipino Inventor Society. Ang ginawa po namin doon sa FIS ay nag-create po kami ng kooperatiba. It is called the FIS Producers Cooperative, of which I Okay. am the chairman now. Okay. Meron ho kaming showroom dito sa panulukan ng Quezon Avenue and West Avenue. Opo, nandoon po sa showroom po doon sa Delta po, Delta Building. Okay. At ito po ay sino-showcase na po namin at minamarket na po yung mga invention ng ating mga membro. Okay. For the curious, matanong ko lang po, ano yung mga produktong makikita natin doon na ito ay purong-purong invento, likha ng mga Pilipino? Tama po. For one po, pag tinitingnan ho natin bakit po may mga invention, ang sabi po ay ang mother of all invention is necessity. Yes. So sa pamagitan po noong definition na yon ay humahanap po kami ng mga pamamaraan upang mapaibsan natin ang ating kabuhayan. Sino ba ang hindi nangarap for one na magkaroon ng reductions ng konsumo ng gasolina? Right. Of course, sino ba ang hindi nangarap na ang ating sasakyan ay hindi na masisira? Or probably, sino bang hindi nangarap na magkaroon tayo ng lesser pollution, so to speak? No? Right. Yung ibig sabihin na paglabas po natin ng ating bahay, ang nalalanghap po natin ay walang pollution. Right. Sa magitan po dito po namin sinimulan yung katulad nitong produkto Produktong natin. ito. A few of those say may solar